But many do not know. Kilala natin siya bilang Pac-Man, boxer. But do you not know, do you know that he is a family man? Siya po, nung makakilala siya sa Panginoon, he led his wife and all his children to the Lord. Praise God. And from his house, nagkaroon sila ng Bible study. At yung church, yung Bible study na yan, naging church. Matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember, Manila para po dito sa event na to. Dumating po ako 12:30. And then para po akong lalagnatin. Talagang masama yung pakiramdam ko. Tapos pinahinga ko, tinulog ko. And then nagising ako. Medyo bumuti siya. And then ang lakas ng ulan doon sa Makati. And then sabi ko baka hindi ako abot pagka mag 4 wheels ako dahil grabing traffic, walang galawan. So ang ginawa ko po, nagmotor po ako, kaya ako nagkaganito. Nagmotor po ako para makaabot dito kasi kung nag 4 wheels po ako, baka 4 hours yun. Baka mamaya pang alas 12 ako darating dito. Kaya ko nagkaganito. So ako po ay ito po yung mga choirs namin sa church namin sa The Word for Everyone Ministry International sa Jinsan. Nag-start po ako nung 2012 Bible study. Ako lang po noon yung talagang that time ako lang po ang yung Christian, in short, like Christian na tumanggap kay Jesus na naging working Christian. Mga kasama ko all is Catholic like that. So Bible study, sabi ko, ang story po ay sabi ko, sige, pwede ba tayo mag-Bible study dito? Sabi na, pero hindi tayo sabi ko sa lahat, hindi tayo mag-uusap ng religion. Kasi pag religion pag-usapan natin, divided tayo. Iba-iba yung natin. So, mag-Bible study lang tayo, and then, naniwala naman tayo sa Bible, di ba? Sabi na, yes, naniwala kami sa Bible. So, nag-Bible study kami, and then, God is good. That Bible study, hanggang every week, nagkandak ako ng Bible study, and then para maraming tao pumunta, ang ginawa ko, siyempre during Bible study, naghahanda ako para naghahanda ako ng mga pagkain para maraming mga tao na pupunta sa Bible study. And then God is good. Yung Bible study na yan, patuloy hanggang naging church na siya ngayon. Yung main church natin, mayroon tayong regularly nag-church mga 2,000 every week, and then mayroon tayong mga churches na tanim natin, na open natin sa iba't ibang mga lugar. Meron tayong 17 churches na yung The Word for Everyone Ministry International. At since then, doon ko po unti-unti nalaman yung meaning of life. Why we are here in this world. Bakit tayo nandito? Bakit ang tao nandito sa mundo? Hindi tayo nandito para sa sarili natin. Hindi tayo nandito para magpakasawa tayo sa anumang gusto nating gawin. Nandito tayo sa mundo for a purpose. We have to remember that. Kailangan na laging itanim sa isipan natin, sa puso natin, na nandito tayo, it because of God's goodness, of God's mercy. Nandito tayo is to appreciate God's creation. Nandito tayo is to worship God. Nandito tayo is to give thanks to the Lord for the wonderful that He created, the universe, including mankind. Amen. But I thought I'm a godly person. Like, nagpupunta ako sa simbahan every Sunday, tapos minsan sa pag Friday, nagsisindi pa ako ng kandila. Ganun yung mga ginagawa ko na talagang, tapos suot ko palagi yung rosary.
Besides sa rosary, mayroon pa ako ditong ribulto nga sa bulsa na Santo Niño. Para sigurado. Ganun pakiramdam ko ng araw. And then, sa daming nagba-Bible study sa akin, ang isip ko, ay, godly naman ako eh. Lagi ako sa simbahan. Talo ko pa kayo pagdating sa pagsisimba sa Panginoon dahil many times ako a week pupunta sa simbahan, nagsisindi ako ng kandila, nagpe-pray ako, nagro-rosary ako. And then, yun po yung time na yun na ang daming pupunta sa akin na mga pastor, kahit sino, pina-Bible study ako. And then, lumipas yung ilang taon ganyan. Siguro, that time, 2008, 2009 na, pakunti yung mga nagba-Bible study susuwirin sa akin kasi parang hindi ako matatablan dahil siyempre, devoted po talaga ako na, pero ang pinakamaganda dyan, nagpapasalamat ako sa mami ko, Mami D, na itinanim sa isipan namin na without God, we are nothing. No? Whether we believe that this is right or not, hindi ba, basta importante sa bata, matanim sa isipan nila na may Panginoon. And then, tinanim sa, pag hindi kayo magdasal, wala kayong Panginoon sa buhay, parang wala, useless ang buhay mo. So, yung tinanim sa amin ng si Mami D, grabe, stricto masyado magdisiplina sa amin. Pag sinabing ganitong oras, pag lumampas ka kahit 1 minuto, palo ka na. Basta kailangan may oras kang binabantayan pagdating ng alas 6, kailangan na sa bahay ka na. Kasi pag lumampas ka ng kahit 1 minuto, palo ka na. So, ganun po kami dinisiplina ng mami namin. So, pasalamat kami dahil may mami kami na gano'n, madisiplina sa. So, lumipas po yung panahon, siguro, yung mga pastor, nagsawa na rin siguro sa ka-Bible study sa akin. Kasi, siyempre, nagpa-Bible study kami. Yung parang, nag-attend din ako. Siyempre, ako, nagniwalay na ako nagdala ko laging, yung rosary. But, the thing is, pag sa Sunday, pupunta po ako sa simbahan, nagsisimba ako. Pero, iniisip ko, pag Monday hanggang Saturday, lagi ako, nagkakasino ako, nagsasabong ako, and then, ang dami kong girlfriend noon. Ganun. Hindi ko na po sasabihin, basta marami lang. Prime po ng career ko. I was number 1 best fighter pound for pound in the world. 2008, 9, 10, 11 hanggang 12. Number 1 pound for pound po, best fighter in the world. So, nasa prime po ako. So, nung time na yon, 2008, 9, 2010, yung mga pastor verbal, sumuko na rin sila kasi siyempre. So, nagpapasalamat po talaga ako na nung time na yon, 2010, December yun, magbe-birthday ako, iba yung pakiramdam ko. Ito po yung talagang nangyari sa akin. Nasa Jinsan ako nag-celebrate noon. Hindi ko makalimutan. Kasi, yung birthday ko na yon, mayroon akong paderby. Di ko makalimutan, 2010, December 17, mayroon akong 7 cup derby. So, invitation, maraming invitation. So, pag ganun kasi, mga November pa lang, nag-invite ka na, November. So, but pagdating ng December, iba na yung pakiramdam ko, parang ituloy ko ba o hindi? Parang hindi ko itutuloy, parang wala na akong gana magsabong, magsugal. Iba na, parang nag-change yung pakiramdam ko. Then, nahiya naman ako na i-cancel ko yung invitation dahil pa-birthday ko, and then, na-invite ko na yung, prepared na yung mga siyempre, makilalang tao rin, may mga kaya din. So, itinuloy ko na lang, pero nandoon ako sa sapungan, para akong, wala yung presensya ko doon. Yung, ayaw ko nito. Tapos, papainumin nila ako, tikim lang ako, pero parang wala nang lasa yung alak. No, wala nang lasa yung alak. Sabi ko, parang ayaw ko na.
And then, that time, after that, ng birthday ko, short. But before that birthday, that day, may tao nagsabi sa akin, Thank you very much. See you. God bless you. God bless you.